Benjamin Magalong kasi ipinupush siya ni Raul Lambino na gawing vice presidente ni Sara Duterte. So ito, i-play po natin kasi ito na yung isang patunay na talagang tedeshet nga. Baguio City Mayor Benjamin Magalong's name has also come up as a possible running mate of Vice President Sara Duterte in 2028. Suportado si Magalong ng partido ng ama ng pangalawang Pangulo. Narito ang exclusive agenda report ni Dobie de Guzman. Kung ang tagapagsalita at Vice President for International Affairs ng PDP laban na si Atty. Raul Lambino raw ang tatanungin, magandang kombinasyon ng Duterte-Magalong para sa 2028 elections. Nako, matutuwa ako doon yan. No, tuwa na ako na nag-declare na si VP Sara for President sa 2028. At kung si Mayor Benji naman, Mayor Benji Magalong ng Baguio City. O diba nagahanga din maging vice presidente? Kasi mga kababayan, hindi naman siguro maiipus siya ni Lambino kung hindi na ikwento sa kanya ng kanyang BFF na talagang gustong magkaroon ng higher position. Kaya nga mga kababayan ng mga panahon na nagpapaipal-ipal dyan po sa mga investigasyon ng ICI, yun ay isang isang exposure na, ika nga mga kababayan. Ano po nitong si Magalong kasi nga naghahangad na magkaroon ng posisyon sa national. Ano po mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Ay magdi-declare siya, tatapos siya Vice President. Ako, napakagandang tandem yan, Duterte-Magalong. Kapatubong Pangasinan si Atty. Lambino at Mayor Magalong. Anya, may pagkakahalintulad ang Vice Presidente at Alkalde. Alam ko yung tapang ni VP Inday at malasakit niya sa tao. Ganon din si Mayor Benji. May tapang na, may malasakit pa sa tao. Kaya maganda yan. Sana nga si Mayor Benji, i-consider niya yan. And may the Holy Spirit guide him sa kanyang magiging decision kasi 3-termer na siya na mayor ng Baguio City. Napangiti at ikinagulat ni Mayor Magalong ang hirit ni Atty. Lambino. Bago iniisip yun. Kaya kasi nakapokus kami doon sa aming advocacy. At ang advocacy kasi namin ngayon, we're going to shift from embracing awareness on the... Pakiipot ka pa eh. Pakiipot ka pa, kunyari hindi alam mga kababayan, ano? corruption issue, choosing the right leaders. Kami, it's not personality focused. It's about telling the people and empowering the people so that they will be able to choose the right leaders for this country. Gayunpaman, nagpasalamat si Magalong na naikonsidera siya ng PDP laban na masugid na nanligaw kay VP Sara para tumakbo bilang Pangulo. Naniniwala si Atty. Lambino na sure win na si VP Sara kaya lagi umanong tinitibag ng mga kritiko. Para sa agenda, O di at least mga kababayan, naliwanagan tayong lahat na talagang literal na didishit etong si Magalong. O yan, maliwanag daw sinabi ni Magalong na sure win na etong si Sara Duterte kaya daw tinitibag ng mga kritiko. Kaya ngayon, na maliwanag dito, dapat nga pala talagang una pa lang tinanggal ka na sa ICI kasi wala ka namang gagawing maayos doon dahil nga unang-una, talagang makaduterte ka. Kaya nga pala mga kababayan, hindi kayang pumunta at mag-imbestiga ni Magalong dyan po sa Davao City, yung mga flood control dyan, nung siya ay nasa ICI pa. Kasi nga, wala eh. Makaduterte talaga mga kababayan. Sa madalit salita, dead-shit po talaga. Pero alam niyo, maliwanag dito, talagang kung maglalaban, halimbawa, etong si Sara o kaya ang kalaban niya, maalin po kay Leni Robredo, kung tatakbo si Leni Robredo, or etong si Rapi Tulfo, halimbawa, baka matalo pa ni Rapi Tulfo yan. Yan po yung katotohanan dyan mga kababayan. Ano po, kung sakaling tumakbo si Rapi Tulfo, baka nga matalo pa ni Rapi Tulfo yan eh. O kung si Erwin Tulfo ang tatakbo mga kababayan, baka nga matalo pa ni Erwin Tulfo yan. Kaso ang problema, hindi po ata tatakbo si Erwin Tulfo sa higher position mga kababayan. Ganon din si Rapi Tulfo. So ngayon ang possible na makakalaban ni Sara Duterte dito kung tumakbo etong si former VP Leni, baka si Leni pa ang makatalo dyan mga kababayan pagdating ng 2028 national election. So kayo, kung kayong tatanungin mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa usapin po na ito? Comment below na lamang po ha kung ano po ang komento at opinion po ninyo hingil po dyan sa issue po na yan mga kababayan. Na di umano, talagang buhat nung nag-announce daw etong si Sara, lumabas din yung mga gusto na magbise dito po kay Sara. So anyway, comment below na lamang po kayo kung anong masasabi nyo, kung bagay ba si Robin na maging bise ni Sara, dahil pareha silang alam nyo na yon mga kababayan, or kung eto bang si Bongo ay tatanggapin ni Sara na vice-presidente niya. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan. At ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito naman po sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan ito daw pong si PBBM at itong si Mayor Leni Robredo
magkikita daw po mga kababayan sa Naga City. So ito po ata ay tungkol sa pag-iinspeksyon ni PBBM sa mga flood control project diyan po sa Davao City mga kababayan, dahil sa Davao City, diyan po sa Naga City, dahil nga mga kababayan, di ba yan yung isa sa mga lugar na matindi kung bahain. Ano po, so ngayon ito i-play po natin. Balikan natin itong balita sa nakaschedule na pagkikita ni Pangulong Bongbong Marcos at Naga City Mayor Leni Robredo sa Sabado daw yan. Alamin natin ang detalye sa Express Report ni Maricel Halili mula sa Malacanang. Maricel, ano ba ang event at magkikita ang dalawa? Nako, eto na nga, Ruth. Isang araw matapos ngayon deklarasyon ni Vice President Sara Duterte ng kanyang planong pagtakbo sa pagkapangulo, nakatakda namang magkita sina Pangulong Bongbong Marcos at si dating Vice President na ngayon ay Naga City Mayor. Alam nyo, sana mga kababayan, kung tumakbo sa pagka-presidente itong si Leni Robredo, sana suportahan siya ni PBBM. Kung sakasakali lang naman. Ano po, para nang sa ganun mga kababayan, maipagpatuloy yung mga nasimulan ni PBBM. Kasi kung si Sara talaga mananalo, malabo nang maipagpatuloy yung mga nasimulan ni PBBM. Lalo na mga kababayan, yung subway na malaking bagay sana ang magagawa para sa mga kababayang Pilipino po natin na commuter. Ano po, dahil malaking bagay mga kababayan yung subway kung sakaling matatapos. Yun yung isa sa iniisip ko na sana maipagpatuloy kung sakaling mag-iba or magbago yung administrasyon. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Na si Leni Robredo, gaya nga ng sinabi mo, nakatakda yan sa Sabado. Humingi tayo ng kumpirmasyon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro tungkol dyan at sinabi nga niya na oo, totoo, pupunta si PBBM sa Naga on Saturday para nga daw dumalo at i-check itong Oplan kontra baha. Pinasimulan daw ito ni PBBM dyan daw sa Naga. Kailangan daw kasing i-check itong ginagawa ng DPWH na paglilinis ng mga kanal, ng mga estero at yung ilog dyan sa bahaging yan ng probinsya. Ngayon, dito daw makakausap ni PBBM ang dating Vice Presidente, pero kung ano ang mapag-uusapan ng dalawang leader, hindi pa yan sinabi. Di Yuse Castro, mas maiging abangan na lang daw muna natin, Ruth. Parang sakto rin yung timing dun sa kasunod ng anunsyo ng VP Sara, pero may iba bang reaksyon daw itong si Pangulong Bongbong Marcos doon nga sa pag-announce ni VP Good luck! Diba yan yung sinabi ni PBBM? Good luck. Good luck kay Sara Duterte. Sara ng kanyang pagtakbo sa 2028 elections? So far, wala na bang additional na ibinigay na reaksyon si Yuse Claire tungkol nga doon sa sinabi ni PBBM dito sa pagtakbo ni VP Sara. Although nahingan siya na reaksyon doon sa sinasabi o yung mga pangamba na nako, baka ginagawang panakot ni Vice President Sara Duterte dyan sa ilang mga kongresista na haharap doon sa... Ay, shoutout Jam Castillo Wala kang kawalan.